Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila, karangalan ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy nating inaalala mga turo't aral na ating mga parents in the Lord, beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganun din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At pinagpalang gabi po sa ating mga Almeda family po, beloved Almeda family. At ganun din po sa inyo, mga beloved workers, beloved preachers, at sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito lang pong February, yung pong, apo ko na po sa pamangkin. Ngayon po, nawala po yung bata, nasa school po yon sa Valley School. Ngayon po, uwian na po, nagkasalisi po sila nung kanyang nanay. 9 years old lang po siya, autistic child po yung bata. Ngayon po, umalis po ng school, wala pa po yung nanay. Naglakad hanggang sa nawala po yung bata. Umaga po yung nawala. Tapos po, may nakapulot po sa kanya, dyan na po, kasi nawala po siya sa Velasquez, Tondo. Ngayon, may nakakita po sa kanya sa yan po sa may bandang tayuman po. Ang pinagtataka lang po namin, nakita na po siya nung tao, hindi po tumatawag, kinabahan na po yung magulang kasi nga po, hindi po nag-report sa pulis o kaya po sa barangay. Alam niyo mga minamahal, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nanalangin po ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung sino man po yung nakapulot sa bata, bagabagin mo ang kanyang kalooban. Alam nyo mga minamahal, pagdating po ng hapon, tumawag po yung nakapulot. Tinawagan po yung magulang. Kaya po, naiuwi na po yung bata na safe po. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko rin po, yung February rin po yung nangyari. Naiwan ko po yung kalan po namin, pasamba na po ako ng Sunday, nagluto po ako ng sinigang. Ngayon po naiwan ko pong nakabukas yun. Ang tagal na po kasi nakabiyahe na po ako, papunta na po ako ng Divisoria. Pinaisip po sa akin ng mahal na Panginoon yung niluluto ko. Yung sa 3rd floor po, yung beloved husband ko po natutulog, pati po yung mga apo kong dalawa. Ngayon po, alam niyo, habang nasa biyaya ko, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Sana po, loobin niyo, wala pong mangyaring masama. Sabi po nung beloved sister na kasama ko, sabi niya, sige, balikan mo muna sis yung niluluto mo, baka ano man mangyari. Alam niyo, ang himala ng mahal na Panginoon, yung apo ko po na lalaki, na 11 years old, tanghali po lagi yung nagigising, ay hapon na po. Pero nung time po na yun, bumaba po siya dahil ginising daw po siya ng lolo niya. Pagbaba niya po, wala na pong sabaw yung niluluto ko. Hallelujah. Alam niyo, pinatay niya po yun. Nangilabot po ako kasi po mainit na po ng mga time na yun. Talagang kapuri-puri ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako, 2015 po, nung ako po ay 2008 po, nagpatingin po ako sa UST po, gawa po nung aking tenga. Nakita po yung right ear ko, meron po siyang lamat po. Ngayon sabi po ng doktor, kailangan daw pong operahin. Kung hindi po, mabibingi po ko. Alam nyo, sa unang panalangin ng mahal na pastor, ako po'y nag-ayuno. Pinagaling po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang opera. At nung 2008 po, dinudugo po ako. Ngayon po, nakita po doon, nagpa-doktor po ako para po malaman ko kung ba't po ako. Kasi almost 1 month na po akong dinudugo. May nakita po silang bukol sa aking matris at sa aking ovaryo. Sabi po ng doktor, kapag hindi raw po umampat yung dugo, o-operahin na po ako. Alam nyo, sa unang panalangin ng mahal na pastor, ako po muling nag-ayuno. Ang himala po ng mahal na Panginoon, pinagaling po yan ng mahal na Panginoon, walang gamot. Tunay po, kapuri-puri ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinasasalamatan ko rin po ang pagkapanalo ng kaso na aking beloved husband.
pinagpala po kami, binigyan po kami ng 3 bahay. Tunay po na pagawa po yun. 3 palapag po yung bahay na po yun. At bahay po namin dun po sa dako po ng Palawan, pinasasalamatan ko po. At ganun din po yung aking beloved daughter po. Pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maluwalhati po siya ng anak kasi po, umaga pa lang po, pumutok na yung panubigan niya. Talagang nagle-labor siya. At yun nga po, bandang hapon po, nanganak po siya ng matiwasay. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pag-iingat niya po sa aking mga apo, pag po nagkakasakit po, nilelay-hands ko lang po yan, tunay na pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung aking pong beloved apo po na lalaki, hindi ko po alam na 1 buwan na po pala siyang umiihi po ng dugo. Ngayon po, sabi ko, hindi po siya nagsasabi. Ngayon po nalaman lang po na aking beloved husband na kasi po yung underwear niya, nakita po na may dugo. Talaga pong nagsumama po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kasi hindi pa po save yung beloved husband ko. Dinala po niya sa doktor. Alam niyo, mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala pa pong 1 linggo, pinagaling na po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa mga pagpapala niya po, sa pag-iingat po sa aking mga anak po. At yung aking pong beloved son na panganay ko po, alam nyo, dumanas po yan ng matinding depresyon. At pinasasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakabalik na po siya sa kanyang pagtatrabaho, pinagaling na po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kadakilaan, ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.